Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. May isang mayor po mula sa Baguio ang ibinunyag po kung paano ginagamit sa pamumulitika itong pagbibigay po ng ayuda, itong tinatawag na AKAP. Alam naman po natin yung AKAP na yan, wala talaga sa national budget. Isiningit lang po yan ng mga congressman, mga tambaluslos para magamit nila sa darating na eleksyon. Dahil itong pamimigay ng ayuda na to, parang vote buying ito, pero legal nga lang dahil ito ay binabibigay ng gobyerno natin na sinasakyan ng ating mga congressman. Ngayon, paano ba umiikot yung pamumulitika diyan sa AKAP na yan? So ito, panoorin po natin si Mayor Magalong kung paano niya ibinulgar yung mga pang pangmumodus nitong mga tambaluslos natin congressman. So ito, panoorin po natin itong balitan to, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng mga video, wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitang to. Binunyag ni Baguio Mayor Benjamin Magalong ang pamumulitika sa pagbibigay o pamamahagi ng ayuda ng pamahalaan. Sa gitna ng mga batikos, may tiniyak naman ng DSWD kaugnay sa programang ayuda nitong AKAP. Nasa frontline na balitang yan, Brian Basa. Putay. Halos doble kayod na raw si Randy. Paitaguyod lang ang kanyang pamilya. Pero maliit pa rin ang sinasahod niya. Kaya malapit na raw siyang sumuko sa mahal ng mga bilihin. Halos wala nang mabili yung yung 1,000 pag nabaryahan, wala na. Sinubukan ni Randy na mag-apply sa AKAP o ayuda sa kaposakita ng DSWD. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi pinalad si Randy na mapabilang sa mga maaambunan ng tulong. Yan ay So paano kasi siya masasama sa mabibiyayaan ng AKAP kung hindi naman siya kilala sa barangay? Real talk naman talaga yan. Kapag ikaw walang kakilala sa barangay, wala kang backer, hindi ka lulusot diyan na mabibigyan ka ng ayudang yan. Real talk, mas uunahin ng mga taga-barangay yung kanilang mga kamag-anak, kaibigan, kakilala, supporters. Ihuhuli na dyan yung mga constituent nila para palabasin na yung makukuha nilang benepisyo mula dyan sa AKAP galing sa mga politiko na sinusuportahan din ng mga nasa barangay. Kasi sa barangay din naman kumukuha ng mga mabibiyayaan nitong AKAP na to. Hindi naman yan yung totally nanggaling lang sa listahan ng DSWD. Siyempre hindi naman yan updated masyado eh. Ang gagawin yan, i-confirm din sa barangay yan. Kukuha yan ng mga benepisyaryo dyan. Kaya ang ending dyan, mauuna yung mga malalapit sa kusina, ika nga nila, di ba? Yung mga malalapit sa kusina, sila muna yung mabibigyan. So, gaya ng in-interview ng lalaki na yon, dahil siguro wala siyang kilala sa barangay, wala siyang kilala sa munisipyo, kahit na qualified siya, hindi siya nabiyayaan. So, ang ending talaga niyan, dalawa lang ang nakikinabang ng malaki dyan. Yung mga congressman, dahil syempre, hindi naman pwedeng umuwi yung congressman na wala siyang maisusubi dyan. Pangalawa, napakinabangan niya dyan yung pamimigay ng ayuda dahil magagamit nila yan sa darating na eleksyon. Yan ay kahit hindi naman siya benepisyaryo ng 4Ps o ng anumang programang ayuda ng gobyerno. Dapat patas, hindi yung meron na nakakatanggap, meron hindi nakakatanggap. Noon pa mang pinaaaproba ang 2025 national budget, marami nang kumukwestiyon sa intensyon ng AKAP funds. 26 billion pesos ang nakalaan para rito. Hinala ng ilang kritiko, gagamitin daw ito sa eleksyon. Bagay na tila tugma sa isiniwalat ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Anya, may tinatawag na 777 scheme ang mga kongresista tuwing mamumudbod ng AKAP at iba pang ayuda ng pamahalaan. Every time na sumama ka sa sortie ni Speaker, every congressman gets 777, 7 million na AIX or AKAP, 7 million na MAIP, at 7 million na tupad. So that's about 21 million. Kung nakaapat ka ba naman na sortie, 21 times 4, that's 84 million pesos. Ilan yan?
ilan yung sumasama. Nung nalaman ng mga ibang congressman na meron pala yan, nagsamahan na lahat. Kaya para kay Magalong, mas mainam na ipaubaya sa mga ahensya ng gobyerno ang pag-abot ng ayuda. Kala mo parang pera nila, di ba? Palalabasin pa nila na paparamdam nila sa tao na galing sa amin to. At magkakal pa sila, meron ba yan sa iba? Ginagawa ba yan sa iba? Ganun pa yung mga parinig. Which is totoo talaga nangyari yan. Kasi ako personally, na experience ko yung sinasabi ni Mayor Magalong. Andyan yung gagamitin nila yan para siraan yung kanilang makakalaban o yung kanilang pinalitan sa pwesto. Halimbawa, yung congressman na naupo sa distrito na yon, napalitan ng bagong congressman ngayon. Dahil nga sa namumudbud ng pera ngayon, si Speaker, sabi nga rito ni Mayor Magalong, akala mo pera nila. Pinalalabas nila na dahil sa initiative ni Speaker Romualdez, hindi, kumbaga naisa katuparan nila yung pamimigay ng tulong pinansyal na hindi ginawa nung nakaraang administrasyon na pinalitan namin. So, nakita niyo yung advantage ng mga incumbent ngayon na nakaupo na mag-re-electionist. So, hindi na nila nagamit yung kailang campaign funds na makukuha nila sa ibang mga donor. Kumita pa sila. Dahil hindi naman nila may lalabas lahat ng kailangang ilabas na pondo dahil nagamit nila yung pera ng gobyerno. At the same time, hindi sila makakasuhan dahil ito illegal. Diba? Hindi nga natin maintindihan bakit pinapayagan ito ng DSWD. Na nagbigay nga ng salita dyan si Secretary Gatchalian na hindi daw niya papayagan na magamit ng mga politiko yung pagbibigay ng ayuda. Pero every time mamimigay ng ayuda, nandun ang mga pagmumuka ng mga kongresista natin, ng mga politikong yan, na akala mo nanggaling sa kanila yung pera dahil mas malalaki pa yung mga picture nila kesa dun sa logo ng DSWD. At sinasabi pa na may mga nakalagay pa doon na maraming salamat po Speaker Romualdez dahil po sa tulong nyo na isa katuparan ng pamimigay ng tulong sa ating mga kababayan. Na siyempre ang mga kababayan natin hindi natin masisisi na tanggapin yung ayuda. Siyempre lahat naman naghihirap. Pero napaka-unfair lang kasi doon sa mga hindi nabibigyan dahil especially yung mga yung mga taxpayer. So, hindi naman ibig sabihin na sila may trabaho, hindi nangangailangan ng pera. So, lahat ng tao nangangailangan. Pero bakit ang mas binibigyan ng importansya yung mga talagang nagagamit ng mga politiko para pagdating sa eleksyon? Kasi yung mga taong sabihin natin may trabaho, yung mga nasa middle class, or sabihin natin yung mga kahit pa paano may maayos-ayos na trabaho, sila yung may mas isip, kumbaga nakakapag-isip, nakikita nila yung mga galawan ng mga trapong politiko natin. Unlike dun sa mga less fortunate nating mga kababayan, na mas pinipili nilang iboto yung mga politikong nagbibigay sa kanila ng ayuda or ng ganyang klaseng tulong dahil ang mentality nila, mabuti pa si ganito namimigay kahit nagnanakaw. Pero hindi nila naiisip, yung ninanakaw o yung nagnanakaw na politiko na yun, mas malaki pa yung nakukuha nila kaysa dun sa ibinibigay sa mga kababayan natin. Na kung tutuusin, kung walang magnanakaw sa gobyerno natin, mas malaki pa dapat yung makukuha ng mga kababayan natin or mas uunlad pa yung ating bansa. Pero dahil nga sa mga politikong ganyan na sinasamantala yung ating mga kababayan, sinasamantala yung kanilang kahirapan, mas lalong nalulugmok yung ating kababayan, ang ating bansa. Kaya yan yung mas tinatarget ng mga tambaluslos na politiko natin. Dahil nga vulnerable yung mga yan, dahil nga syempre sa hirap ng buhay, talagang tatanggapin niya. Iboboto nila yan. Dahil yan yung nagbigay sa kanila ng paunang lunas, kumbaga band-aid solution, di ba? So kung nangangailangan ka ng pera at ikaw ay nabiyayaan, naambunan ng tulong, syempre yan yung tatatak sa inyo. Isipin nyo sabi nga ni Mayor Magalong,
777, 7 million per ayuda. So, kung every time mamimigay at apat na beses kang sumama, kung na congressman, 4 na beses siyang sumama, ha? So, meron siyang 84 million na pondo kada pamimigay. Isipin nyo, 81 billion kagad yung mahahawakang pera ng mga congressman at hahati-hatiin nila yan. So, talagang napakalaking kalokohan yung ginagawa nitong mga congressman natin. Pero bakit ganun? Yung gobyerno natin ngayon parang kinukonsinti pa at hinahayaan lang yung mga tambaluslos na to na pagsamantalaan ang pera ng taong bayan. Wala pang tugon si House Speaker Martin Romualdez o ang iba pang House Leader sa inihayag ni Mayor Magalong para maayos ang pag-abot ng ayuda mula sa AKAP. Pinaplansya na ng DSWD, DOLE at NEDA ang mga patakaran ng programa alinsunod sa sinabi ng Pangulo. Ayon sa DSWD, unang dapat kumpletuhin ng mga mag-a-apply ang intake sheet o assessment form ng AKAP. Bahagi ito ng pagtitiyak ng ahensya na hindi magagamit sa pamumulitika ang programa. Itong assessment sheet ay makakapture lahat ng mga impormasyon na kakailanganin ng social welfare officer natin at i-facilitate yung pagdetermina kung sino po ba yung eligible na makatanggap ng tulong. Gagawa rin ng sumbungan ang DSWD para sa anumang reklamo sa AKAP. Nagbabalita mula sa Alam nyo, sa DSWD, kahit din na wala na magsumbong pumunta lang kayo every time mamimigay ng mga ayuda. Makikita nyo yung mga pagmumukha ng mga trapong politiko nandoon. Supposedly dapat bawal yan dahil di naman nila pera yan. Di ba? Hindi nga natin maintindihan itong DSWD kung bulag ba itong mga to, hindi nila nakikita. Kahit kaliwat kanan na yung mga pambabalahura nitong mga tambaluslos na congressman, parang okay lang. Sa bagay, pinapayagan kasi ng ating presidente dahil siyempre hindi naman makapalag ang presidente dahil nga pinsan niya yung speaker at mukhang lumalabas nga mas matalino pa. So, napapabayaan. So, hindi nang natin alam kung hanggang kailan sasamantalahin ng mga tambaluslos na to yung pera ng taong bayan. Kaya nga sa darating na eleksyon, nasa ating mga kamay kung gusto natin ng pagbabago. Bumoto tayo ng bago. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.